Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ariel Madla at shoutout kay Justino Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Para sa Aaron, hindi lang naramdaman ni Joe Xiao ang kahit kay titing na banta, ngunit gusto rin niyang tumawa. Inilabas ni Joe Xiao ang kanyang tenga gamit ang kanyang kamay at tumingin sa Aaron sa nakakatuwang paraan. Sinabi niya sa goalkeeper, "May narinig ka ba ngayon lang?" Sabi ng isang hanggal na lalaki, "Kailangan niyang pumasok dito." Biglang ngumiti ang goalkeeper. Gaya ni Joe Xiao, natawa lang siya sa Aaron. "Joe Xiao, alam mo, walang maraming bagay sa mundo, ngunit palaging may ilang mga tanga na tumatalon-talon na parang payaso kapag wala silang lakas." Aaron, mukha kong hamog na nagyelo, ito ang iyong saloobin sa serbisyo ng auction house. Joke, you tell me about the service attitude. Ang aming auction house ay may 100 taon na reputasyon. Natural, ang mga bisita ay uuwi. Gayunpaman, magkakaroon ng iba't ibang mga tao. Sa tingin mo ba ay ikaw lamang ang basura na karapat-dapat sa aming serbisyo? Kung wala kang malaking patpat na maghihintay sa iyo, ito ay magbibigay sa iyo ng mukha ng mga taong marunong umalis dito. Galit na sabi ng goalkeeper. Nang marinig ito, hindi nagalit si Aaron ngunit tumawa. "Sige, mamaya, hindi mo ako tatanungin. May lugar ka bang mapagpalit ni Amethyst? Hindi mo ba nakikita? Ang maliit na kwarto sa tabi mo ay ang exchange room natin. Bakit mo ako tinatakot? Sa tingin mo ba natatakot ako? Kung mayroon kang binhi, maaari mong baguhin ito." Galit na sabi ng goalkeeper. Siyempre, hindi siya maniniwala sa sinabi ni Aaron. Kinuha lang niya ang Aaron bilang bluff. Kung titingnan ang mga damit ni Aaron, hindi siya isang aristokrata. Bilang karagdagan, hinahamak siya ni Joe Xiao. Kung siya ay isang invisible local tyrant, mali siya. Maaari bang magkamali si Joe Xiao? Tumanggaw si Aaron at lumingon sa exchange room. "Ako po." Ang goalkeeper ay dumura sa likod ni Aaron, pagkatapos ay ngumiti at humarap kay Joe Xiao. Para siyang aso, "Joe Xiao, huwag mo nang pansinin ang kalokohang laban na ito. Malamig sa labas. Umupo tayo sa meeting hall." Si Joe Xiao ay nagbigay ng malamig na ngiti at tumingin kay Beilinger ng marahan. Sa mga oras na ito, hindi siya nagpanik na pumasok sa auction house. "Don't worry. Anyway, idol din ang pagiging idol. Dahil gustong magpanggap ng utu-uto na si B, sasamahan natin siyang magpanggap." Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Beilinger. "Oo, bihira lang na may magsagawa ng monkey opera para sa atin bago ang auction. Kung hindi natin ito pinapanood, paano natin matitindigan ang pinaghirapan ng iba?" Sa sandaling bumagsak ang boses ni Beilinger, tumawa sila. Sa oras na ito, pumasok si Aaron sa exchange room. Ang ilang mga kababaihan na naka-expose na damit ay nakasuot ng kakaibang damit at pinakitunguhan sila ng may mabuting pakikitungo. May mandilan-ngilan ding mayayaman sa mag-agarang damit na sinamahan ng mga babae sa paghawak ng negosyo. Nang pumasok ang Aaron, mayroon pa ring 3 walang laman na babae. Gayunpaman, matapos makita ang mga damit ni Aaron, ang nakagawiyang ngiti ng 3 babae ay biglang tumigas sa kanilang mga mukha. "Tapos tinulak mo ako at tinutulak kita." Mukhang walang gustong tumanggap ng Aaron. Walang pakialam si Han Sanchen.
Ang pagiging hinamak ay hindi isang beses o dalawang beses. Higit pa rito, inaasahan niya na kahit na ang mundo sa lahat ng direksyon ay ilang grado na mas mataas kaysa sa Xuanyuan o sa lupa, hindi magbabago ang kalikasan ng tao. Kung saan may mga tao, magkakaroon ng ganitong differential treatment. Hello, gusto kong palitan si Amethyst. Lumapit si Aaron sa tatlong lalaki at mahinang sinabi. 3 taon na itulak mo sa akin na hayaan, nakatayo sa gitna ng babae, dahil Aaron mukha ay siya, nahihiya, talagang walang magawa, maaari lamang tumigas ang paraan ng anit, kung gusto mong baguhin. Amethyst, mangyaring pumunta sa numero 1 stall. Tumingin si Aaron sa gitna ng silid at nakitang may 2 stall. Gayunpaman, kitang-kita na walang malapit sa isang stall. Ang mayayaman ay nasa 2 stall. Tinanong ni Aaron, okay ba ang isang stall? Sa tingin ko lahat sila ay nasa number 2. Panipi, Yang siya, maaari kang makipagpalitan ng below 100,000 amethyst sa isang stall. Tumanggaw si Aaron, pagkatapos ay pupunta ako sa pangalawang stall. Obviously, kulang pa sa 100,000 Aaron ang hindi sapat, kaya number 2 lang ang mapipili ng Aaron. Pagkalabas pa lang ng mga salita, agad na nagtaas ng kamay ang 2 babaeng katabi ng dalaga at tinakpan ang bibig niya ng nakangiti. Lihim nilang binati ang Aaron na ngayon lang ay hindi natanggap. Kung hindi, ginawa nilang tanga. Ilang bisita sa di kalayuan ay nakarinig din ng tunog. Hindi nila maiwasang tumingin sa Aaron, at pagkatapos ay tumawa sila. Halos wala na sa langit ang babaeng nasa gitna. Ang bawat batang babae sa exchange room ay may mga kinakailangan sa negosyo, kaya natural, lahat tayo ay umaasa na makatagpo ng ilang mayayamang tao, na makakakuha ng mas maraming komisyon. Pero malas talaga siya ngayon. Ngayon lang, hindi nakapulot ang isa sa mga mayamang tao, pero ngayon ay may nakilala siyang mahirap, may problema sa IQ. Xiao Xia, ang stall 2 ay ang VIP area. Napaka-busy. Kung wala kang 1,000,000 yuan, mangyaring pumunta sa stall 1. Salamat. Sa mata ng 3 babae, si Aaron ang uri ng mahirap na lalaki. Hindi ko alam kung anong kayamanan ang nakuha niya. Halika dito para makipagpalitan ng amethyst at mamuhay ng medyo lasing. Kung tutuusin, hindi talaga tugma ang damit niya sa mga mayayaman. Kung gusto niyang pumunta sa pangalawang stall, magpapatawa ito. Well, I'll go to the first file. You'll be responsible for any consequences. Nag-iwan ng salita si Aaron, tumalikod at pumunta sa number 1 stall. Malamig na ngumuso ang dalaga. Mas mataas pa sa langit ang puso niya. Ano ang kahihinatnan ng isang mahirap na bata? Nakakatawa yon. Pagdating ko sa isang stall, hindi kasi VIP area yon, tamad yung middle-aged na nakaupo sa stall. Nang makita niyang paparating ang Aaron, bigla siyang kumatok sa mesa, kung mayroon kang anumang bagay na mahalaga, ilabas mo ito. Sa mesa, Aaron, kalokohan. Pinandilatan ng nasa katanghali ang gulang na lalaki si Aaron. Aaron ngiti, sa lakas ng kamay agad na isang swerte, at pagkatapos, mula sa 4 na dragon doon ay kinuha ang space ring sa mesa, wow sa isang malakas ingay, hindi mabilang na mga kayamanan ng ginto at pilak ang ibinuhos mula sa singsing na parang baha, at nakatambak sa mesa. Ang mas nakakabaliw ay pagkatapos na maaninag ito ng ilang tao, medyo ilang segundo na, ngunit ang ginto at pilak na alahas sa mga kamay ni Aaron ay patuloy pa ring bumubuhos, walang anumang senyales ng paghinto. Sa oras na ito, ang talahan na yan ay hindi mabilang na mga alahas na nakasalansan sa isang burol, at kahit na dahil ang pile ay masyadong marami, at nagsimulang patuloy na bumagsak sa lupa. Natigilan ang 3 babae, bahagyang nakabuka ang bibig, hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang nasa harapan nila. Pinagtawanan nila ang ilang bisita ng Aaron ngayon lang. Sa pagkakataong ito ay nagulat din silang tumayo, ito. Sa stall, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na pabaya kanina ay tumingin din kay Aaron na nagtataka. Akala ko ay isang kawawang bata lang, pero ano? Akala ko mayaman na siya pero nung nabigla lang siya at naaninag na lang niya ay bigla siyang naging asol at natakot, dahil sa pagdami ng mga alahas. Ang number 1 stall ay puno na ng alahas, pero hindi ibig sabihin ng Aaron, to stop. Kung magpapatuloy ito, ang isang stall ay sisabog ng mga hiyas na ito. Mabilis na itinoon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang namamahala sa number 2 stall. Obviously,
Gulong-gulo rin ang namamahala sa number 2 stall. Lalong nakatambak ang mga alahas. Hindi na napigilan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagmamadaling sinabi, "Batang siya, tumigil ka, huminto ka, sobra, sobra." Malamig ang mukha ni Aaron, at wala siyang balak tumigil. Ang mga bagay na hinalughog niya kay Silong ay sapat na para punuin ang isang malaking kuweba. Sa espasyo ng exchange room, maaaring isaksak ng Aaron ang higit sa 10 sa kanila. Pagtingin sa umaagos na mga hiyas, mukhang namumutla ang 3 babae. Sa oras na ito, ang kanilang mga mata ay halos magulat, at ang kanilang mga puso ay asol. Ang mga tinderong tulad nila ay laging umaasa na magkaroon ng super rich na taon na hahawak sa exchange business. Sa ganitong paraan, makakakuha sila ng maraming komisyon. Sa makatuwid, inaabangan nila ang araw at gabi, inaabangan ang gayong maswerteng bagay na mangyayari sa kanilang sariling ulo. Ngunit pagkatapos ng mahabang paghihintay, ang Diyos ng swerte ay biglang dumating sa kanyang ulo. Alam mo, ayon sa kasalukuyang pagganap ng pananalapi ng Aaron, hindi siya mag-aalala tungkol sa pagkain at damit sa kanyang buhay kung kukuha lamang siya ng porsyento. Ngunit ito ay isang Diyos na binigyan ng pagkakataon na itinulak pa nilang tatlo ang Diyos ng kayamanan. Sa partikular, ang batang babae sa gitna ng kanyang katawan ay nanghina at halos mahimatay, dahil walang alinlangan na siya ang taong pinakamalapit sa pagkakataong ito, ngunit tinulak niya ito, halos sa isang nakakasakit na paraan. Nagsisi siya na gusto niyang magpakamatay. Sa oras na ito, ang mga alahas sa exchange room ay kumikiling pa rin, at ang isang stall ay direktang pumutok gaya ng inaasahan, at mas maraming alahas ang nagsisimulang kumalat ng dahan-dahan sa sahig ng exchange room tulad ng tubig, at kapag mas nakakalat, mas malaki. Who the hell is this? Napakaraming alahas. Sinong aristokratikong young master ang napakayaman? Damn, tingnan mo ang suot niya, isipin mong dang silky yun, at ito pala ay isang gwapo at mayaman. Ang ilang mga bisita, ay itinuturing din bilang kayamanan, ngunit nakikita na ang kalahating silid ng alahas, hindi rin mula sa isyo ng tandang. Sa oras na ito, binuksan ng taong namamahala sa 2 stall ang pinto ng 2 stall at nagmamadaling tumakbo sa Aaron. Nang gusto niyang magsalita ay bigla siyang may naisip. Tapos naglakad siya papunta sa babaeng lang sa gitna, sinampal ang mukha niya at sinampal ng malakas. Galit na sabi niya, "What the hell are you doing? Hindi ka ba humihingi ng tawad sa mga bisita?" Namula ang dalaga sa malambing na mukha ng Bapamfan. Bago niya naintindihan, hinayla siya sa Aaron ng taong kinauukulan. Sa sandaling ihagis siya ng kinauukulan, bumagsak ang dalaga sa lupa. Bumangon siya sa sakit at lumuhad sa harap ng Aaron. "I'm sorry, young Sia. I'm sorry. I'm sorry, young Sia. I'm really sorry. Pwede bang itigil mo na yan? Kung magpapatuloy ito, walang puwang." Sa mga oras na ito, ang kinauukulan ay sabik na siya, pagpapawisan. Kung patuloy itong gagawin ng Aaron, sisabog ang exchange room. Kung ito ay na-upload sa lawa ng ilog, pagtatawanan sila ng mga kapantay. Mabuti, tumanggo si Aaron at natanggap ang enerhiya sa kanyang kamay, pagkatapos ay baguhin ang mga ito. Nang makita ng kinauukulan na sa wakas ay huminto ang Aaron, huminga siya ng mahabang hininga. Basang-basa na ng pawis ang likod niya. Matapos tingnan ng Aaron, magalang na sinabi ng kinauukulan, "Gusto mo bang palitan ang lahat ng ito ng amethyst?" Kalahating silid ng alahas. "Ilang amethyst ang kailangan mong palitan?" "Oo, pwede ba itong ipagpalit?" "Sa 1,000,000. Aaron." Nang marinig ang tugon ni Aaron, napahiya ang kinauukulan. "Ano ba? Hindi sapat. Kung hindi sapat, marami pa ako." "Aaron, tama na." Mabilis na kinuha ng kinauukulan ang kamay ni Aaron at inilagay sa tambak ng mga bagay. Sa kanyang mga mata ay nakapikit, ito ay sapat na para sa 1,000,000 amethyst. Ang dahilan kung bakit siya nahihiya ay ang daming bagay. Matagal bago nasuri ang bawat piraso ng alahas. Isa itong malaking proyekto. By the way, VIP, a-attend ka ba sa auction para ipagpalit si amethyst? Tanong ng kinauukulan. Tumanggo si Aaron. "Kayong mga lalaki, ano ang ginagawa ninyo? Bakit hindi ninyo inaalagaan ang mga panauhin?" Ang taong namamahala sa malamig na boses patungo sa ilang mga batang babae pagkatapos ng utos, Aaron mainit at magalang ng ngiti,
VIP, maghintay ka sandali, aasikasuhin ko agad ang mga tiket para sa iyo. Pagkatapos nito, mabilis na umatras ang kinauukulan at naglakad patungo sa 2 stall. Sa oras na ito, ang lahat ng mga batang babae ay lumakad patungo sa Aaron na may matamis na ngiti. Kahit na ang mga batang babae na may mga bisita sa paligid nila ay walang pakialam sa kanilang mga customer. Matapos imbitahan si Aaron na maupo, nagsilbi sila ng tsaa, nagbuhos ng tubig at humingi ng init. Ang ilan sa kanila ay sinasadya o hindi sinasadya na ilagay ang ilan sa kanilang mga ipinagmamalaki na tropa sa harap ng Aaron sa pagtatangkang akitin ang atensyon ni Aaron. Kung tutuusin, kung maakit sila sa ganoong mayaman na bata, hindi na sila mag-aalala habang buhay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.